Well, magandang umaga sa inyong lahat. At kumusta po yung inyong dalawang quizzes kahapon? Okay lang po ba? Lahat ba kayo ay nakapagsagot na maayos? Mahirap na medyo sir. Mahirap. Mahirap na medyo madali. Oh. Sige. Tricky Oo. yung Wala question. pa rin sir ka-take. Ano 'yon? Wala pa rin ako nakaka-take sir. Kahapon walang signal po kasi dito sa amin. Kahit Ala. ngayon nga po, wala yung yung signal kasi grabing lakas po kasi ng hangin. Oh, okay. Kagabi lang nagbalik yung signal. Okay. Ibig sabihin hindi ka nakapag unit test kahapon kahit ni isa? Kaya wala po sir. Congratulations. Oh my God. Oo. Congratulations. Sige lang, basta ang importante naman nagbabasa tayo lagi, no? Or nag-aaral, nakikinig tayo ng mga lessons. Ang ano natin dito ngayon is medyo na tayo, no? Gumagraduate na tayo ng ating mga aralin at sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng panibagong module and this is about massage application. Bahagi ito ng discussion natin para sa inyong oral and practical examinations. Ano yung mga bagay na ating pag-uusapan in a little while. So, tunguhin po natin. Unless kung wala naman tanong sa ating activity kahapon, tutungo na tayo sa ating lesson proper for today. Tingnan lang natin kasi napansin ko din medyo may kahinaan din po yung ating signal dito sa aking area. I hope na medyo tuloy-tuloy. Ayan, naglo-loading pa siya. Dati-rati pag clinic mo na automatic lumalabas na yung ating slide. So, abang inaantay natin, tulad nung nasabi nabanggit ko sa inyo, pagka kayo po ay hindi nakapag-quiz or nakapag-unit test, mahalaga po na hanggat maaari po is tiyakin nyo po na makapag-participate kayo kasi ang ating quizzes, lalo na kung i-announce natin na ito ay graded, mahalaga makakuha kayo kasi I am planning to have 2 graded na unit tests and then isang final exam. So mula doon ay kukunin natin kung kayo ba ay pumasa sa ating theoretical o hindi. Natin po kukunin. Kaya pag mamimiss out nyo ang halimbawa, isang graded na unit test, talagang mahirapan na kayo. Hindi na kayo makakahabol. No? Importante talagang wag nyo i-miss out. Ngayon, kung sakali naman ay gusto nyo magkaroon po ng special exam, then that can be arranged. Kaya lang what we do, since syempre hindi naman ganun kadalian kasi ang mag-set up sa online ng ating mga quizzes at mga exams. Kaya mayroon tayong kaakibat din na ang tawag ba doon? Hindi naman penalty yan ang tawag doon management fee, parang gano'n. Ayan. Okay, total malayo pa naman yun. Basta yun lang po yung sinasabi natin. Importante, wag nyo i-miss out yung ating pong mga graded na mga evaluation. Sino tong si Mesh? Paki-mute mo yung iyong sound kasi medyo maingay. Hindi kita ma-mute oh. Okay. Just make sure na po pagka wala po kayong sasabihin, nakamute po yung inyong mga phone, yung inyong yung audio nyo. Okay, so here we are. Welcome to our module number 3. This is the massage therapy application.
At in a little while, himahimay natin ano ba ang ibig sabihin ng massage therapy application. In the past, sa Module 1, napag-usapan na natin yung fundamental concepts of massage therapy at kasama din dito napag-usapan natin yung history, saan po nagsimula, ano po ang mga kilala pong yugto ng evolution, ng ating pong massage practice, hindi lamang sa Pilipinas kung hindi maging sa ibang bansa, no, sa global sa global perspective, no, paano po siya nagsalin-salin hanggang nakarating sa atin dito sa Pilipinas. At kasama din po diyan, pinag-usapan na natin, no, panandalian, ano naman po yung mga benefits, ano po yung dalawang uri ng mga benefits. And then we went through Module 2. Ano naman po yung sa Module 2? Pag pinag-usapan po yung Module 2, ito naman may kinalaman sa ating pong pag-aaral patungkol sa ano naman ang mga batas, ano naman ang mga guidelines na sinet ng ating pamahalaan, lalo ng Kagawaran ng Pangkalusugan patungkol sa pagmamasahe. At ang pinaka-backbone ng ating industriya ng pagmamasahe ay yung Presidential Decree 856 at ito ay nasa Chapter 13. The PD 856 is the Code on Sanitation issued by then President Ferdinand Hidralin Marcos. So yun po yung natin, yun po yung pinaka backbone, pinaka-basihan po ng ating pong existence sa Pilipinas bilang isang industriya ng pagmamasahe. And then that was 1975, and then moving forward, nagkaroon po tayo ng AO 2010-0034 na kung saan ay binalangkas ng DOH. Ano naman yung mga bagay-bagay patungkol sa mga nagmamasahe? Kasi sa PD 856, pag tiningnan po natin yung buong provision po ng Chapter 13 ng PD 856, ito ay may kinalaman more on the physical aspect ng massage clinic, ng mga sauna establishments. So yun po yung kanyang focus. Malinggit lang po ang mga bagay-bagay patungkol sa mga nagmamasahe. Kaya as an offshoot of that, ang ginawa po ng DOH, binalangkas ng DOH sa pamamagitan ng Administrative Order 2010-0034 ang patungkol sa number 1, pagkakaroon ng komite na mag-handle ng mga bagay-bagay sa DOH examinations, sa mga trainings, and then pagkakaroon din ng komite na siyang mag-determine kung ano po yung mga credit units para ma-renew ang inyo pong massage license after 3 years. And then ang iba't ibang mga bagay patungkol sa schedule, patungkol sa mga requirements, and even yung Section 5 ng AO na ito na tinalakay kung ano ang mga bagay at hindi dapat gawin, mga dapat gawin, at ang dapat inaasahan ng DOH na atin pong susundin bilang mga massage therapists, no? At yung nga po, naka-highlight po doon that it says no one is allowed to practice massage as a profession in the Philippines unless he or she is a holder of a valid certificate of registration. Yun po yung yun yung pinakasumatotal ng AO 2010-0034. And then napag-usapan din po natin ano naman yung mga grounds, ano naman po yung mga basihan, kasi katulad po ng pagbibigay po ng driver's license, ang ating pong certificate of registration o yung CUR po natin, this is not a right but a privilege. Ito po ay pribilehiyo na pinagkaloob po sa atin ng ating pamahalaan. Kaya po, kapag tayo po ay hindi po sumunod sa alituntunin po ng Kagawaran ng Pangkalusugan, lalo't higit patungkol doon sa pangangalaga ng kapakanan, no, ng kaligtasan ng ating mga kliyente, malamang sa malamang upon complaint, no, by anyone, kapag submit po ng sworn statement at ito'y naimbestigahan at napatunayan na tayo ay may sala, pwede po tayong tanggalan. Or number 1, pwede po masuspend yung ating pong CUR, yung ating pong lisensya, or worse, pwede po itong i-revoke ng DOH. Kaya yun po yung mga bagay na dapat nating pakatandaan, and we have gone through that. Now for today, tayo po ay magpapasimula na po patungkol doon sa ano naman po ang massage therapy application.
Now, let's take a look. Ano po ang kanyang learning objectives? Number 1, to study and discuss the massage therapy procedure in detail. Pag-usapan po natin ano po yung mga iba't ibang bahagi po ng pagmamasahe. We'll talk in detail about the pre-massage, the massage proper, and the post-massage. And then, for you to be able to gain expertise, ibig sabihin nun, magkaroon kayo ng mataas na antas ng kahusayan at skill, ika nga, and to be able to apply a diverse range of massage strokes. No? Iba't ibang mga strokes na masahe. At ganun din po yung ano po yung kanyang kaakibat na variations at even the sub-variations. Yun po yun. At ang pangatlo ay ma-utilize po natin yung massage therapy tools. Ano po yung mga tools na ano po yung mga forms na ating pong kailangang gamitin, no? Upang sa gayon ay tayo po yung nakaangkla po doon sa ano po yung tinatawag pong LPP, which is the Licensure Performance Protocol, na ito po ay sinet ng ating pong kagawaran ng pangkalusugan. So in other words, ito po ay patungkol doon sa ito na po yung parang theoretical side ng oral practical na inyong kakaharapin later on. Now, what about the definition of terms? Ito po yung mga katawagan na atin pong pag-aaralan. No? Number 1, application. And application refers to the process of administering and a healing agent or lotion to the body, particularly the skin. And this is to enable to promote soothing or provide soothing effects. At ang sumunod naman, assessment. Ito po patungkol doon sa pagkakaroon po ng evaluation ng individual at ano yung kanyang health status at susuriin na maigi, no? And following the collection of a comprehensive health history. So, base po dyan ay base po sa ating mga findings ay ang ating pong gagawing masahe ay itatahi po natin doon sa pangangailangan po ng ating kliyente. Ang pangatlo po, documentation. This is a detailed chronological record of a client's assessment and treatment encompassing their medical history, complaints, and the therapist's findings and result of assessment and procedures. Ibig sabihin po noon, ito po yung pagtatala ng lahat po ng resulta ng ating pong ginawa pong pagsusuri gamit po yung iba't ibang mga kagamitan ng ating pong ng vital signs taking. And in here, number 4, ang patungkol naman sa massage therapy. Ano po yung massage therapy? Sabi po rito, this is a systematic approach. Ibig po noon, meron pong sistemang sinusunod at na kung saan ay pinagsama na po yung assessment, evaluation, at ano po mga ang tawag noon, yung mga basic technique, no, na kinikilala ng ating kagawaran ng pangkalusugan patungkol doon sa mga iba't ibang mga muscle points, iba't ibang mga stress points at na may kinalaman sa ating sa pagmamasahe natin sa ating kliyente. Ang sumunod naman ay palpation. This is an assessment of the body by touching, sorry for the spelling kulang ng H, or pressing with the fingers or the palm of the hand. So yung po yung palpation, no? Gamit po yung palad po natin, maaari po yung ating po mga hinlalaki, yung mga daliri po natin upang madaman natin kung ano yung kalalagayan ng ating pasyente o ng ating client. And range of motion is an extent or limit to which a part of the body can be moved around a joint or a fixed point. Ibig sabihin po noon, yung naiikot po natin to what extent po na igagalaw po natin yung ating po mga extremities, no? At this is one way to help determine kung ano po yung kanyang yung agility ng ating pong kliyente, ano po yung kanyang maari pong ano po yung naging problema po nung kanyang mga muscle, various muscle mga joints ng kanyang katawan. And number 7 is the sensory assessment. This is a process of appraisal using the senses, in a scientific and manner. Ano po yung mga iba't ibang senses po ng tao? Would you know? Ano po yung iba't ibang mga senses? Marlene.
Ayun, nawala si Marlene. Oh, sige Christian, alam mo 'to Christian, Christian May. Si May. Ano po yung iba't ibang senses ng katawan ng tao? Sense Sense of of touch, touch, sense sense of of feel, to feel. touch na 'yon, yung feel, Ay, oo. sense of Hearing po. sense Sight. of smell, sense Ah. of sight. Yan. Opo. Okay, yung ating nakikita, no? Yung ating nakikita. So yun po yung tinatawag po natin na sensory assessment. Number 8, the stroke refers to a single uninterrupted and complete movement or process, no? So halimbawa, yung ating pong pag sinabi po nating long broad strokes, what does that mean? It means it is effleurage, no? So this is a form of a stroke, and by the way, meron po tayong 5 stroke na ating pag-aaralan sa mga ilang saglit, no? These are the effleurage, petrissage, friction, taputment, and vibration. Ayun po. At yung pang-siyam is the visual assessment. This is an appraisal tool using image impressions on tissue, skin, tone, etc., etc., in relation to health. Pag sinabing visual, it has something to do with what we see using our sense of seeing, no, yung ating paningin. At yung panghuli, vital signs, which refers to the basic indicators of body functions, usually finding kung ano yung kumusta yung kanyang heartbeat, kumusta yung kanyang body temperature, kumusta po yung kanyang breathing ano yan, yung paghinga po niya, yung respiration po ng tao, things like those. Now, what does that indicate? What does that tell us, no? It tells us kung ang ating client ay handa pong bigyan po ng masahe. Because the moment wala po sila sa mga standard or normal range na nakaset po, no, na inilatag ng ating kagawaran ng pangkalusugan, that means yung client po natin ay hindi po healthy. No, that means ang client po natin ay hindi po handang bigyan po ng masahe, and we already have discussed in the past na pagka ang client po natin, no, pagka mayroon po tayong pakiramdam na medyo hindi po maayos yung sitwasyon ng ating client, no? Lalo na po kung nagbo-borderline na siya doon sa sa medical issues na kanya pinagdadaanan. Ano po 'yon? Kailangan po i-refer na po natin sila sa mga iba't ibang mga health experts, no? Lalo tigit mga doktor. Kasi po hindi po natin sako po yung mga diagnosis na mga iyan, no? Ang atin lamang ay kung ano lamang po yung mga kanilang mga karaingan sa kanilang mga muscles, yung mga gusto lang po na magkaroon po sila ng relaxation, andun na po tayo sa level po na ganon. Ayun. May nagwawala. Ano ba yung maingay na yun? Okay, so tuloy po tayo. Now, yun po yung ating mga katawagan, at susunod naman po tingnan natin. Ayan, no? We've discussed earlier ano po yung 3 stages of massage. Sige. I think si May, kabisado niya na to eh. May, pwede ba i-explain mo muna sa klase kung ano po yung 3 stages of massage? The 3 stages of massage are the following: the pre-massage, massage proper, and the post-massage, sir. So ano po 'yon? Ano po yung tatlong 'yon? The pre-massage is ito po yung first po na yung i-prepare po muna yung client. And then the massage proper, ito yun po yung pagmamasahe na po. At Okay. yung post-massage is yung ito na po yung patapos na, tsaka bigyan na ng assessment po yung client po. Okay, well said, bigyan ng assessment. So una muna, paano mo ihanda, i-prepare mo yung client for the massage procedure. Alamin yung kanyang, kukunan mo siya ng vital signs, and then ang sumunod naman ay yung application mismo, no? Paano natin i-apply yung ano man yung kanyang concern, no? Yung ano man yung naisin ng ating client, or kung siya naman po ay tumungo sa atin for therapeutic treatment, ano man yung pong findings po natin, no, sa ating client, and then ano po yung gagawin po natin sa kanila, no? So
And then panghuli, katulad po na sinabi po ni May kanina, ito po naman ay patungkol sa how do we end the massage session and how do we do the documentation, post massage or post massage documentation, no? I-record po natin yung mga salient na mga na-notice natin, no, na nangyari po sa ating client. Ano ba yung improvement na napansin po natin? Or kung sakali naman, after that, ay magkakaroon din po tayo ng pag-uusap kung ano pong sasabihin natin sa client para ma-reinforce po natin yung kanyang piniling healthy lifestyle sa pamamagitan po ng pagmamasahe. Okay? Sam, would you like to add anything? Sam? Meron ka bang gustong idagdag doon sa sinabi po ni May kanina? Hi, Sam. Okay. So, mukhang busy si Sam. Ano po? So, like what we said kanina, yun po yung tatlo na yun. No? Himay-himayin po natin. Ano po? At saka tandaan po natin, ito po yung groundwork po ng ating pong inyo pong haharapin po na oral practical exam sa DOH. Number 1, pre-massage. Ano po yung dalawang element ng ating pong pre-massage? Number 1 is to have to perform 2 main activities, no? Prior to the massage application. Ano po 'yon? Una sa lahat ay ang paghahanda ng ating client. Well, of course, yung physical preparation po ng massage table at yung mga paraphernalia na dadalhin po natin, no? And tandaan po natin sa practical examination po, hindi po pwede po na meron po kayong nakalimutan, no? Hindi po pwede po na sasabihin nyo sa assessors, pasensya na po, nakalimutan ko po yung bitbitin yung aking pong sphygmomanometer. Hindi po pwede po yung ganun, ano? Kasi dapat mayroon tayong kahandaan. Kaya yun yung ating mga tatalakayin. At ang sumunod po ay yung assessment na gagawin natin sa ating kliyente. Ano po yung using the SOAP form? Ano po yung SOAP form? Ang SOAP ay ibig sabihin po nun, subjective, objective, assessment, and plan. No, ano po yung ating pong based on those data na makukuha po natin, ano po yung gagawin po natin na masahe sa ating client, and of course, kasama din po dito yung pagkuha po ng vital signs. No? So, ayan, pag-aaralan po natin in a little while. Pagkatapos po ng pre-massage, once you're ready with your client, nakunan nyo na po siya ng necessary na mga information, na i-ready na natin na maayos yung kanyang massage table na kung saan tayo magpiperform, then tutuloy na po tayo. And by the way, ito, balikan na po natin yung client intake form. This is the sample of the client intake form. Andiyan po yung pangalan, pero later on, you would notice na sa atin po, this is the form that you have to use and you will be bringing with you during the oral practical exam. Pero like what I've been telling the students in the past, ito guide lang po ito. Hindi naman po kinakailangang sagutin natin lahat ng tanong. Remember, during your practical exam, you're only given a maximum of 20 to 25 minutes, no? 15 to 20, 25 minutes. So, doon lang po kayo maglalaro. Why is that? Kasi po, marami po kayong maging kasabayan sa pagkuha po ng oral and practical examination. So, this is the client intake form. At ang sumunod naman, ipakita ko na rin po sa inyo yung SOAP. Ayan. This is the subjective, objective, assessment, and plan form. Ayan. Okay? Yan. And later, don't worry, papadala namin kayo or i-send namin yung link sa inyo para ma-download nyo rin po ito kasi like what we said, you'll be needing this, in your oral and practical examination, and it pays a lot to know what are the details ng ating pong form na to, and then for you to be able to know and determine kung ano po yung ating pong ibibigay po na opo, sandali po. Okay, vital signs taking. Ayan, no, pag-uusapan po natin paano po kayo kumuha ng vital signs. Yung mga kasama po natin na matagal na po sa ganitong, lalo na po yung mga nasa therapeutic side,
alam ko kabisado niyo na po ito, but to some of us, hindi po natin masyado itong kabisado, pero mahalaga po na gawin po natin, aralin po natin ito, kasi ito po yung kabahagi po ng inyong magiging oral practical examination. So, ang pagkuha po ng vital signs ay mayroon pong 4 na elements, no? Number 1, yung pong pag-check ng blood pressure ng ating client. Kailangan po nasa range po siya, na safe na yung indicator na pwede po siyang masahiin, hindi po siya hypertensive, no? Hindi po mataas yung kanyang blood pressure ng above or beyond the normal. And then yung kanyang pulse rate, ano po yung nasa normal range ba yung client natin, yung kanyang pulso, and then yung kanyang paghinga, no? Yung cycle po, no? Yung breath per minute po niya, nasa range ba siya ng safe na range, ika nga, no? Nasa normal range ba yan? And then of course yung body temperature, no? Pagkuha po ng kanyang malaman po natin kung ang kanya pong body temperature ay sapat po, no, para masahiin siya, or ito ba ay meron pong pagtaas po ng kanyang body temperature na ito po dahilan ng mga infection and things like those, no? So ito po yung pag-aaralan po natin in the next few days. Tingnan po matiyak po natin, no, at alam po natin yung mga ranges na sinasabi. And then having done that, nagawa na natin yung ating pre-massage, yung preparation na yan, ay tutungo na tayo ngayon dito sa actual o sa massage proper. So ito na po yung application. And by the way, if you remember our earlier discussion, dalawa po yung maaari pong maging kahinatnan ng ating pong pag-check, no, pag-determine ng sitwasyon ng ating kliyente. One is that ang ating bang client ay nandun po siya sa wellness side, no, na kailangan niya po ng kapahingahan, kailangan po na may reinvigorate po yung kanyang pangangatawan, o nandun po siya sa therapeutic side, which means meron po siyang mga nararamdaman at kinakailangan po ng intervention, no? Kinakailangan po ng masusing pagkilos ng ating mga massage therapist upang sa gayon ay matugunan po yung pangangailangan na yan, no? Yung concern na yan ng ating pong client. Okay? Ngayon, pag sinabi po, pagka during the pre-massage procedure po natin at nalaman po natin na ang hangad ng ating client ay ma-relax po siya, wala na tayong iisipin pa kung hindi i-apply po natin yung 5 basic stroke manipulations. So like what we said, ito po yung effleurage, petrissage, friction, taputment, and vibration. Ayan. So, tingnan po natin, ano po yung... Okay. So, let's check, kasi medyo kinakabahan ako sa aking internet na medyo mabagal. Let's check kung pwede po natin masili po yung ating pong demo ng ating pong isang mag-aaral po natin dati, patungkol naman doon sa kanilang performance po ng oral practical examination. So, it's still lagging in. I hope it works para mapanood natin, and then we can discuss as we go along. Ayan. Sige po, antay po natin na saglit. I hope it works. Medyo is taking a long while, and sige, hayaan lang muna natin po yan. Talagang medyo gumagapang yung internet natin ngayon. Ganun din po yung ating 5 basic stroke manipulation. Tingnan natin kung carry po.
Pag hindi naman po, pwede nyo naman i-send ko na lang yung link later sa inyo sa ating group chat, no, para mapanood nyo po yung mga standard na procedures. Bigyan natin ng ilang saglit, tingnan natin baka lumabas yung 5 basic strokes. Ayan, gumagapang pa rin. Upon checking kasi kanina, actually mga ano na po, mga 2 araw na to medyo mabagal ng kaunti. Chinek ko po sa Ookla ba yon? Yung pang test ng speed, I noticed na parang nasa 45 thereabouts lang siya, so medyo mabagal talaga. Okay, so let's keep that and i-share nabubuyoy. I-share ko na sa inyo yung link later, no? Panoorin niyo po yon. Importante po yung dalawang yon. Number 1, yung three stages of massage, wherein papakita po ni Roxanne, yung ating pong dating student, na paano po yung ginawa po niya, no, regarding doon sa pre-massage and the massage proper and the post-massage. And take note, you have to look at it very, very intently kasi yan po yung gagawin po ninyo when you perform first dito sa AUSA, no, ng inyo pong 5 basic stroke manipulations para sa oral practical exam, and then of course the 5 basic strokes. Yun po yung mga elemento na napakahalaga para sa inyong oral practical examination. Now let's proceed into our discussion on the draping and towel management. Ano po ang ibig sabihin po nun? Sandali po, bakit nagtatapos na po siya? Sige, in the absence of the slide, medyo may problema yung slide natin na naman. Yung draping, this is an essential element ng ating po unang inyong gagawin na oral para sa oral practical examination. Ano po ang draping? Ano po ang ibig sabihin po ng draping? Anyone? What do you mean by draping? And why is it important for you to know how to drape your client? Wala. Sige, tuloy na po tayo. Ayan, si Barbie. Barbie, go ahead. Ang draping po sa Ay, sorry. Tuloy, Barbie. Barbie, sorry. No, please. Hi, Yeah. sir. Yeah, Ang tuloy. draping po sa pagmamasahe, may proper draping po yan. Okay. Dati napag-aralan ko yung diaper drape. Opo. Maganda po yun. Mhm. Ginagamit siya sa pagmamasahe para matakpan po yung private part ng client para maiwasan po siya masilipan. Okay. So, meron kang diaper draping. Tama? Yes Ano po. ano po yung dalawang draping? Nakilimutan Would you know? ko yung isa, sir. Yung diaper draping lang po yung alam ko. Oo. Meron pa yung top sheet, no? Yung pag sinabing top sheet, yung ano po yan, no? Yung kino-cover na natin na ganon. And then, meron din po tayong full draping, no? Yung parang kukun, no? Nakabalot talaga, no? Gamit yung malaking blanket, no? Manipis lang siya pero malawak po siya. Yun po yung 3 pong uri po ng draping. But technically, when you talk about draping, it has something to do, like what was mentioned kanina ni Barbie, has something to do with keeping the private parts, no? Keeping the keeping the privacy of the client. Ayun po 'yon. Ang pangalawa, it's to keep the client warm, no? Kasi pagka lalo na kung medyo may kalakasing aircon, mahalaga po yung may proper draping po tayo. Otherwise, magkakaroon ng tawag po namin sa Bisaya niyan, yung panuhot, no? Magkakaroon ng lamig-lamig. So it will be inconvenient sa part ng ating client. Okay? And towel management, ito po yung tamang pag-cover po ng ating client. Later na lang natin i-demo. I will set up ang ating pong classroom para ma-demo ko sa inyo ng malinaw paano po gagawin. So right now I'm just talking about the theoretical side, no, ng patungkol dito sa ating pong massage application. Ayan.
So what time is it now? Tayo po ay okay, 12:36. Silipin po natin yung other things na pwede natin pag-usapan. No? I hope, kasi actually medyo mahaba dapat ito kasi yung gawa na meron tayong video presentation. Pero it seems gumagapang pa rin siya hanggang ngayon. Ano? Ayan, hindi pa rin siya available. Kaya medyo nagkaroon tayo ng time lag. Okay, so let's proceed na lang doon sa ibang materials na pwede natin i-discuss, no? Kasi may kahirapan yung ating pong naglalag yung ating internet signal for a while. Ayan, tingnan po natin what we have here. Ayan, since na-discuss natin kanina yung draping. Ayan, ito po yung tungkol sa let's take a look at that. Anti-climax itong natin, yung bagal ng internet kasi. Okay, where is that? Nawala siya. 1 centimeter. Yeah. Wala. Sorry. Nari Sheila May, nagtatanong ka paano kumuha ng special test. Like what I mentioned kanina, di naman kailangan pang special test sa ngayon kasi hindi naman graded, no? So, antabayan na lang po natin kapag graded na po yung inyo pong mga unit test na yan, no? Importante magkakaroon kayo ng special test kapag hindi kayo makakatake, ha? Yan po, kasi pagka wala kayong score sa isa sa mga special test, you will never make it, no? Hindi kayo papasa sa inyong theoretical exam. Hi sir, good afternoon po. Sorry po, nakikinig naman po ako pero katatapos ko lang po sa client. So actually, okay. Yung draping po, tungkol sa draping, di ba mayroon po tayong 3 kinds of draping? Yes. Opo, ano po yun? Diaper draping, top cover draping, at saka po full sheet draping. Yes. Okay. And then, what can you add? Na-mention ko na yan kanina. How do you perform each of the 3 type of draping? Paano mo? Paano ang distinction ng bawat isa? So, sa diaper draping po, yung paglalagay po ng towel between the legs, yun nga po, it should be positioned po para makovered po yung private part ni client. Mm-hmm. Kailangan ng required sa regular butt size towel po. Okay. Then? 2 towels if the client is female po. Pag mas kailangan pong covered pag babae. Then po yung sa top cover naman po, minsan po tinatawag itong plain draping. Plain sheet draping. Mm-hmm. And then?
carefully placed on the top of the client para exposing only part na yung katawan lang po na kailangan pong gawan or imasahe. Okay. And then the cocoon? Yung po naman po, it involves large blanket and cover the client. Para siyang cocoon na naka-expose lang po yung part na necessary part lang. Okay. Ayan. So well said, Amy. Thank you for that. Na mention mo. Like what I said, I'm supposed to also have that as part ng presentation, but it seems the internet is not cooperating with us. Napakabagal po. Hindi kumikilos po siya. Sayang yung oras, Dali ha. Try pa rin natin. Okay. Lumalabas niya. Ayan. Kikita nyo to, di ba, yung slide na to. Kaya lang hindi, pag clinic natin yung, yan, especially this. Hindi gumagalaw eh. Ayan. Anyways, so, well, of course, i-discuss ko na lang when it comes to the draping, yan. If I were to be asked when you perform, gusto ko makita na properly, placed yung draping, no? Hindi pwede po yung basta hinagis mo yung towel sa katawan ng client, no? Dapat meron tayong, ang tawag ko dyan, seamless na presentation. Ibig sabihin, magandang pag-present mo, maganda pag-drape mo, and then pag-undrape. When you say undrape, ito yung part na kung saan ay in-expose mo na yung mamasahin natin. So, dapat maingat po tayo at maganda po siyang tingnan, no? Hindi po yung, I'm sorry to use the term, minsan kasi ang iba, burara yung paggamit basta lang ginanon-ganon lang, yan, draping na yon. Hindi pwede yon. Kasi alam nyo, during the oral practical examination, kailangan ang inyong presentation would, sabi nga ng iba, it speaks much about you as the massage therapist, no? Ibig sabihin po nun, kapag maayos po yung present ninyo, and also one thing that you have to do when you perform your oral practical examination, kailangan hindi kayo nakatalikod doon sa inyong assessor, kasi kailangan i-showcase mo yung galing mo no? Ipapakita mo paano ka magdi-drape, paano mo gagamitin yung towel sa client, things like those. Okay? Even sa towel management, when you roll your towel, kailangan maganda siyang tingnan. Kailangan, when you spread the towel even, maganda siyang tingnan, no? Ibig sabihin nun, meron siyang antas ng professionalism. No, meron siyang antas ng professionalism. By tomorrow, isi-set up ko yung ating classroom para ma-demo ko po sa inyo ng dahan-dahan. But before that, I hope mapanood po ninyo yung video, no? But later I'll try. Kung hindi pa mag-improve yung ating pong signal, send ko na lang po yung link where you could look at it through your own in your own time. Okay, what else do we have here? Now for the paraphernalia, ano po yung dapat nyong dalhin? Ayan po. Tiniklik ko pa rin, pero ayaw gumalaw. Nawala uli siya. Okay, ano po yung mga dadalhin nyo? Ito po yung, I hope I can recall everything. Number 1, kailangan nyo magdala when you bring in your things. As I always tell my students, huwag kayong magdadala ng plastic bag, huwag kayong magdadala ng leather bag. Ang dadalhin nyo po ay paper bag na makapal, no? Because we would like to portray na tayo po ay environmentally conscious, no? So yun po yung gagawin po natin. And inside of that paper bag, of course, lagyan nyo lang po ng pampabigat sa gitna para pagka tinanggal nyo na po yung mga gamit at nadaanan po ng hangin ng electric fan, hindi po yan lilipa rin sa bintana. Otherwise, magkabulan kayo ng inyo pong paper, yung pong paper bag. Anyway, so ang laman po niya, nandiyan po yung dalawang towel.
Okay? Wag na wag po nag-iisa. Dapat may party po yung towel na gagamitin nyo po. Andyan po yung alcohol. Ano po yung klaseng alcohol? Ang alcohol po yan ay dapat anyone. Ano po ang dapat na concentration po na alcohol ang dadalhin nyo sa DOH exam? 70% isopropyl alcohol po. Ayan, nasabi po ni May, 70% isopropyl alcohol. Pwede bang dalhin natin po yung 30% isopropyl alcohol? Hindi po. Oo, bakit? Ano ang dahilan? Bakit hindi pwede? Anyone, bakit hindi pwedeng 30% isopropyl alcohol? Baka patay ng bakterya, sir. Ayan, no? Sabi ni Daryl, hindi makakapatay naman, pero kakapiranggot lang, no? Unlike kung 70%, medyo mataas yung concentration po ng alcohol at yun, yung client po natin ay maging safe from harmful microorganisms. Ayun po. And sa oil naman, ano po yung recommended na klase ng oil or type of oil that you have to bring? VCO po, sir. Okay. It should be vegetable based, no? Ibig sabihin ng plant based na oil. At ang magandang halimbawa ay ang virgin coconut oil or VCO na sapagkat sariling atin po 'yan. Okay? So marami pong oil ang pwedeng dalhin. Pero ano naman po ang tipo ng oil na hindi po natin dadalhin sa DOH exam? Synthetic oil. Sige po, yung iba, ano pong sagot nyo? Ito, alam na to lahat ni May eh. Yung iba, ano pong sagot ninyo? Maliban sa synthetic. Kasi, di ba sinabi natin kanina, kailangan plant-based oil ang gagawin, no? Ang dadalhin, which is, yun nga, yung VCO is a perfect example of that, no? Pero ano naman po yung hindi nyo dapat dadalhin? At karaniwan natin makikita yan sa mga spa. Baby oil. Tipo na oil. Ano? Baby oil. Baby oil po. Okay. Kulang na lang, lagyan ni Colleen ng Johnson's baby oil eh. Okay. Huwag kayo magdadala ng mineral-based na oil. Ayan. Yan po yung virgin coconut oil. Yan po yung Johnson's baby oil. Ano po yan? Yan, na-mention ni May kanina, synthetic oil po yan, hindi po yan pangmasahe. Kasi ang purpose lamang po ng mga oil na ganyan, ng mga, anong tawag natin dyan, mineral-based na oil, this is simply for lubrication purposes. No? Pampadulas lang. Pero when you use the plant-based oil, technically, ang plant-based oil po ay tumutulong po siya na i-exfoliate po yung skin. Okay? Ibig sabihin po nun, tinatanggal po yung dead cells, no? Kasi yan naman yan. Later on, mapag-aralan natin sa anatomy and physiology na yung cell po ng tao, unti-unti po yan, natatanggal po yan, no? Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na libag. Yan po yung libag na yan, eh. No? So, ayun po, kailangan gawin po natin of course, to impress our DOH assessors. Sabihin po natin, I'm not using the mineral-based oil simply because it's only for lubricant, for lubrication, pero napakaganda pong gamitin sa pagmamasahe ay mga plant-based oil, halimbawa ng VCO, sapagkat una sa lahat, ito po ay nakakatulong sa ating po mga Pilipinong magsasaka, at pangalawa, ito ay nakakatulong upang i-exfoliate yung ating mga balat. Kaya hindi lang talagang gaganda yung balat ng ating client. Okay? So, yun yung ating pitch, no, when it comes to that. Ayan. And then, what else do you have to bring? So, nandyan na yung paper bag, nandyan na yung inyong towel, nandyan na yung oil, nandyan na alcohol. Ang susunod naman na huwag niyong kakaligtaan ay inyo pong sphygmomanometer. Now, anong klaseng sphygmomanometer ang inyong dadalhin? Pwede ba yung, alala niyong araw, yung ganung kalaki na mabigat na mayroong pula sa gitna? No? Tapos mabigat yung pwedeng ihagis yun sa inyo. Pag luluko-luko kayo, gaganon. Mahihilo ka pag tinamaan ka ng ganon. Ano yon? Yun po yung mercury-based na sphygmomanometer. Sino bang nakaabot nun? Alam ko yung iba sa inyo, hindi nyo na naabutan yun. Pinagbawalan ng DOH yun eh. Manual. Si Sir Frank, naabutan.
Baka gamit nyo pa yan yung ngayon, Sir Frank? Digital na, sir. Digital na. Pero naabutan mo yan, ano? Yung, Yes, sir. yung mercury-based na gano'n, yung malaki. Yes, sir. Yung mabigat yung bitbitin, yung gano'n. Oo. Pinagbawalan po ng DOH yan kasi po pagka ang mercury po na content ay nabasag po yan, ano po, highly toxic po yan, panalangha po yan. Magkakaroon ng permanent damage yung inyong utak. Yun po yun. Kaya delikado po, kaya hindi po yan pinapagamit ng DOH. Even yung thermometer, di ba? Nung dati, meron pa yung mahabang gano'n na ano, may pula sa gitna. Yung pang check ng body temperature. Wala na po yan, ha? Huwag kayong magdadala nun. Huwag kayong magdadala nun sa DOH. Sasabihin nyo, itinuro po yan ni Sir Benji sa amin. Naku, yari tayo dyan, ha? On the record po, naka-video po tayo. Sinabi ko po, huwag kayong magdadala ng mercury-based po na mga gamit. Okay? So, ano pa po? So, iyo pong, of course, kasama po doon sa inyong, sa inyo pong, hindi pa natin pala na-address, no, yung sphygmomanometer. Hanggat maaari po, kanina, si Sir Frank, sinabi po niya, digital. Pero hanggat maaari sa DOH, mas maigi po yung, yung manual, no, yung rotary, no, yung ginaganon-ganon pa, no. Hindi ko na i-set up ito para sa klase kasi ngayon. But later, I'll show it everything to you. At yun lang po yung natin na hanggat maaari po, yung manual ang gagawin po natin. Mayroon po kasing pros and cons ang digital. Ano po yung pros and cons? Number one, ang pros naman po doon, madali lang siyang i-apply, no? Tsaka mamaya, lalabas na agad, no? Tutunog siya, lalabas na yung indicator, lalabas na yung systolic, lalabas na yung diastolic, things like those. However, ang downside naman po niyan ay ito po ay there are times hindi po siya ganun ka reliable. O kasi gadget po yan, there are times na hindi reliable simply because of the battery, no? Hindi siya medyo mahina na yung battery kaya nagfa-fluctuate po yung kanyang result. Kaya mas maigi yung manual talagang gagamitin natin. Ano po? And what else? Yung thermometer naman po, yan, digital na po siya, no? Digital na po yung dadalhin nyo. And by the way, bago ko makalimutan, para po sa mga kasamahan po nating mga visually impaired, baka nagtatanong kayo, Sir, paano ba kami magpiperform ng vital signs? Ayan. So, hindi naman kayo inaasahan na i-perform nyo lahat. Pero para pampagkitang gilas nyo po sa inyong assessor, pwede kayo magbitbit ng inyong pong talking BP. Yan, no? Your systolic is 180 yan, talking. Basta nagsasalita yung inyong BP apparatus. Yan. Ano yung systolic, sasabihin niya. Ano yung diastolic, sasabihin niya. No? Other than that, hindi ko na alam kung ano yung pinagsasabi po ng mga talking BPs. O pwede po yung dalhin po yung talking BP na yan. Ayan. Okay? What else? After, nandun na po yung paper bag, nandun po yung towel niyo, nandun alcohol, nandun po yung oil, nandun po yung sphygmomanometer, yung stethoscope, nandun na po. And one thing that you have to bring is kailangan kayo magdala ng inyong pong sarili pong clipboard. Kasi magsusulat kayo no? Kasama po sa clipboard, nandun na po yung mga forms. Ano po yung mga forms na gagamitin? You have the SOAP form, you have the post-massage form, ano pa yung isang form na yon, yung client intake form, yung tatlong form po na yun. Yes, Kulin. You're raising your hand, Kulin. Yung kaninang sinasabi mo, hindi ko kasi alam yun. Pagkakarinig ko, speedometer. Sphygmomanometer. Pwede pong spell na lang po liter. Mamaya. Actually, nasa slide po dapat yung like I said, hindi gumagana kasi may na yung ating internet, no? It's all there. And by the way, ito lang sinabi ko, my intention really was to present to you the video. Nando po lahat po yun, makikita nyo po na maigi. And then by tomorrow, iisa-isahin ko po yung mga items and then ipakita ko po paano nyo gagawin. Yan po yung plano, kaso lang po hindi natin in-expect na sobrang bagal po ng internet. Anyway, so medyo yan. Okay ba yun, Kulin? By tomorrow na lang? No? Sige. Kasi nasa slide talaga natin po yun lahat yun nasa presentation. Kaya lang hindi naman nag-cooperate natin internet. Medyo may problema po tayo. Okay, sphygmomanometer. Ayan.
Oh, like I said, andun po lahat na may list po tayo po doon. Pero hindi po lumalabas yung sa atin po sa Mentimeter, no? Mentimeter. Okay, so yun lang po, yun ano natin, the clipboard, the paper, the pen of course, and then yung tatlo lang naman gagamitin nyo na form, the client intake form, the SOAP form, and the post-evaluation form. Yun po yung gagamitin po ninyo, and later on we'll do the theatrics, no, paano kayo haharap, no, paano kayo kakatok sa pintuan, papasok, kausapin yung assessor ninyo, and then paano niyo papasukin yung client niyo pag okay na yung assessor, and then paano siya kukunan ng vital signs, and then padapain niyo na po siya, i-drape niyo po siya, magwa-warm up kayo sa client niyo, and then you perform the 5 basic strokes, and then once you're done with that, pwede na po kayo post massage, and then sa post massage naman paano siya i-assist sa pagtayo niya, and then paupuin yung client natin, and then ilalabas natin yung form, and then we ask a few questions, and then after that we do yung ating pong advice sa ating client, no, yung post massage na pwede po nating ano po yung ating mga yung masasabi po natin regarding doon sa how to maintain a healthy lifestyle, ma-reinforce yung kanyang ginagawang pagpamamasahe, and then pag wala ng tanong si client, patayuin na siya, and then i-usher na siya palabas, and then pasalamat sa kanya, harap sa assessor, at sabihin na tapos na po, and then pagkatapos noon ay kayo na po ay magpapaalam sa assessor, sir, pwede ko na bang lipitin ang kagamitan sa pagmamasahe, and then pag pumayag na siya, lipitin mo yung gamit, pagkatapos noon, papaalam ka na. There you are, tapos na yung iyong oral and practical examination. O huwag kayong kabahan sapagkat ang gagawin naman po natin, atin naman po siyang himay-himayin. What I'm doing right now is I'm giving you the bird's eye view on how you perform the 3 stages of massage, and then by tomorrow we'll do some actual na gagawin po natin para kasama na rin po sa yung massage, yung 5 basic stroke manipulation. Okay, so our time check, it's now 12:58, no? So we still have 2 minutes. Do you have anything to ask? Clarification? John Rick, may tanong ka? Good morning, sir. Wala po, sir. Wala po. So Frank, do you have anything to add or perhaps ask? And so far, sir. Oo. Si Sam, gusto ko marinig si Sam eh. Sam? Hi, Sir Benji. Yes, kumusta? Anong pwede mong idagdag sa ating discussion today? Wala naman, sir. Okay naman yung discussion. Loud and clear naman po. Okay, loud and clear. Sige po. Thank you po. Okay, salamat din Sam. Si Daryl. Yes, Oliver. Yan, si Oliver. Kababayan ko to. Oliver, go ahead. Tanong po, if during doon po sa actual, sino po yung magiging model namin, sir? Kailangan po bang magdala kami or meron pong Yeah, that's a perfect question, Oliver. Ang dati-rate, ang DOH na nagpo-provide ng model, no? Ibig sabihin po noon, magbitbit ka lang ng 500 kasi babayaran mo yung model na yan, no? Pero since nag-assume si Engineer Tan, wala na yung ganon. Ang ginagawa na lang is kayo ang magdadala niyo yung model. Okay. Now, tip lang po, kung kayo magdadala ng model, huwag kayo magdala ng model na kagalit nyo, ha? Okay, sir. Oo. Kasi pag kagalit nyo yung model na yan, naku, yari kayo pag sinabi, tinanong, model, kumusta po yung masahe? Tapos nagreklamo. Naku, ang sakit-sakit, sir. Walang kwenta. Ay, yari ka. kaya, yung model na dadali mo, susuhulan mo yan. Hindi, I'm not saying. Bakit hindi lang yung assessor? Pakakainin mo. Kailangan kaibigan mo yung model na yan, no? Dapat yung assessor na lang yung model para alam nila gaano kasarap. Kung pwede lang, no? Sana all. Kaya lang hindi pwede po yung assessor. Oh, yes, Amy. Sir. Sir, pag ano na po ba kami doon? Mag-massage na po ba kami? Ay, sabay-sabay po ba lahat? Yeah, that's a good question. Pusin muna natin yung sa model, ha. Mamaya natin yung sabay-sabay. Basta yung sa model, importante, hanggat maaari, baka makalimutan ko lang huwag kayong magdala ng babae model. Yan. Why is that? Kasi maselan yan di ba? Kailangan
bantayan mo maigi yan kasi mamaya baka may magkaproblema sa privacy. Ayan, lalaki ha, hanggat mari. Huwag kayo magdadala ng bata kasi bata mamaya nagbago yung isip ng bata. No? Wala, alam nyo na yung bata eh. So, kailangan young adult, pwede yon. Huwag naman yung senior citizen. Kasi mahirap gumalaw yan eh. Pag sinabi mong tihaya, baka mamaya abutin kayo ng siyam-siyam niya. Timihaya. Okay, so yun po yung mga dapat yung gawin pag nagdadala kayo ng mga model. And then of course, nasa mood, no? Okay po yung mood ng inyong model para pagtanong, maliksing sumagot. At i-reinforce yung inyong pong, yung sasabihin nyo po. Hindi po siya, mamaya kasi may dadaling kayong model na moody. No, tapos ngayon magrereklamo, di yari kayo dyan. No? Any negative comment from your model would virtually or adversely affect your performance. Yes, Colleen. Sir, pag di ba po pag yung model is need po ba nila maghubad doon? Yung kasi may nagmamassage na minamassage niya hubad talaga eh. Kasi ang sabi niyo po, preferred male. Eh ang problema po, wala akong makakuha na male. Meron po ako lesbian. So, kailangan po ba na hubad totally ang mga model doon? Grabe ka naman magtanong, Colleen. Totally talaga. Hindi po kasi po. Pwede po bang meron mga undergarments po? Hindi. Yun nga. Well, of course, alam nyo naman, tuturuan naman namin kayo ng proper use ng draping, no? Yung paano may cover siya. Pero what I'm saying here, for convenience kasi ng kasi yung assessor nyo sa inyong kayo na magpe-perform, mas maganda yung lalaki. Pero kung wala kayong makuha talaga, then pwede namang babae, but yun nga, careful ka lang talaga na hindi ma-expose yung hindi dapat ma-expose. Kasi po wala pong bra po yan eh. Hindi pa pwede po na ang tawag nun, nakalaylay yung bra niya habang nagmamasahe. Yung mga ganon. Or pwede naman basta ganon, medyo mabusisi kasi pagka female. Okay? Pero kung wala kayong choice, magdadala kayo, then you just have to be careful na hindi siya ma-expose unnecessarily. Okay. So that's I think I've answered that question. Yung tanong kanina, maramihan ba kayong mag-assessment? Sa DOH kasi, wala akong na-experience na mass presentation. Lagi pong individual po yan. At ang kagandahan naman ni DOH, unlike po yung sa TESDA kasi panel minsan no? So 3 po yung kaharap nyo. Sa DOH, isa lang po yung kaharap nyo. Ayan, isa lang po yung kaharap nyo. Of course, yung kasama mo, 3 kayo. Ikaw, model mo, tsaka yung assessor. Ganun po yun. Kaya mabilisan po yung mga, yung mangyayari. Okay? Sir, so never po siya na maramihan. Pero there were times in the past na minsan kasi pagka marami yung mag-exam, which nowadays hindi na nangyayari. Dati kasi minsan daan-daan yung nag-exam, ay minsan sa auditorium ginagawa, sa gym, mga ganon. So ang pagitan lang, kurtina lang yun. No? Kasi magkarinigan kayo doon. No? Kung ano yung ngawa nung kabila, maririnig mo yung mga ganon. Pero for the past 3 years, napansin ko, nasa hotel siya. So, medyo, may privacy din kayo. Mm-hmm. Sir, thank you po, nasagot niyo po. Pero kaya ko po yung natanong, sir, kasi baka meron kaming mga kakilala na magte-take din. Pero pwede po ba na yung kasama namin or magte-take din, yun yung magiging model namin? Or kung kamag-anak naman po namin, tatanungin po ba kung kamag-anak namin? Para syempre di po ba tatanungin kung ano yung estado ng pagmamasahe namin? Okay. Parang naalala ko yung sa mga traffic enforcer, di ba? Pagka may violation, kamag-anak po ba yung pasahero? Yung mga ganon. Sa DOH exam, walang ganon. No? Hindi naman iniusisa kung sino yung dinala mong model. Okay? For as long as, matino yung model. Huwag lang yung magwawala, no? Mamaya, gumaganon-ganon sa ulo yung model na yun, tapos nagwawala sa... Basta what I'm saying here is that you bring a person whom you can rely on during your oral and practical examination. Ayun. Now, the question is, natanong mo kanina, pwede ba yung kaklase nyo? Anong sagot nyo dun? Pwede nyo magbitbitin yung kaklase nyo maging model? Pwede naman available. Frank,
Ano po? Hindi naman siguro sir pag available tsaka siguro pag pareho kayong schedule at the same time at least hindi ano sa okay. I think you have to be careful about that, no? Kung ang kasama mo, yung model na kukunin mo na kasama mo, no? Una si Daryl kinuha mo siya. Oh, Daryl, kailan nga ba schedule? Sabi ni Daryl, sa ano pa ako sir? Sa Friday. Ah, ganun. O sige, pwede ka ba mag-model ngayon? Today is Tuesday. O so, pwede ka ba? Kung malayo yung gap, walang problema. Ang problema lang, Frank, kung sakasakaling pareho kayong umaga schedule nyo, wag mong dadalhin yung kasama mong mag-schedule. Kasi pag tinawag yung pangalan niya at nakadapa siya, eh paano siya? Paano yung assessment mo? Tumayo na yung model mo eh. Yung ganon. No? So, the best thing is, kung meron kayong kasamahan na dadalhin na model, eh yung yung ano nyo, ang basehan kasi yung apelyido eh, no? Kunwari, si Fatima Cudillo, yung ano niya si Cudal, o di ba magkalapit siya si Cudillo, si Cudal saka si Sidel, o yung ano. Wag mong kukunin yung halos kapareho mo ng apelyido kasi yun yung tatawagin sabay-sabay eh. Kasi ganun yung alphabetical order yun eh, no? O yun. Kaya ang tatawagin nyo, kunwari kung kayo naman ay si Alonso, kukunin mo si Sibra. Eh si Sibra, Friday pa yon. Kasi Alonso ka eh, so ang layo. Okay? And then, hindi naman sila strict. Hindi sila strict doon sa mga model-model na yan. Tsaka, nabanggit ko na sa inyo, di ba? May sekreto tayo, di ba? Ano yung sekreto natin? Ang sekreto natin ganito, wag nyo ipagkakalat. Ang ating mga examiners sa ngayon, unlike nung na-experience ko po, lalo ng 2010, mga thereabouts, ngayon, praise God, ang mga assessor lenient. Ano ibig sabihin ng lenient? Considerate ang mga assessor. Kuha niyo po yun. So, ibig sabihin nun, kunwari, kasi normal yun eh. Ako, when I perform during my time, nung nagpe-perform ako, di ba, talagang lahat na lang tumatagaktak yung pawis mo ng gano'n. Kasi karap yung assessor eh. Siya yung, he or she could make or break your future as a massage therapist, di ba? Pagka kanyang ikis yung papel mo, wala. Hindi ka pwedeng pumunta sa Supreme Court to complain. Kasi yun yung result ng ano mo eh. No? Kaya ganun yun. Alam ko yung kaba nun. Alam ko yung hirap ng magpe-perform. Lalo na yung nung araw kasi, ang haba ng gap nung written tsaka ng practical exam. No? Sa inyo ngayon, napakaganda. Bakit? Kasi kung magre-written ng Monday, sa Tuesday, check yung result, and then sa hapon, lalabas na yung result. Wednesday, Thursday, Friday, practical exam na agad. Mabilis, no? Mabilis, no? Eh kung pinalad ka, Wednesday pa lang nakuha ka na, nakapag-perform ka na, di uwi ka na that Wednesday, di ba? Unlike nung araw, no? Ang tagal. Hindi mo alam kung anong buwan sila magpa-practical exam. Ayan. Kaya ngayon, okay. Number one, like I said, lenient, no? Lenient ang inyong mga assessor. Medyo overtime tayo ng konti. Lenient ang assessor. Ibig sabihin po noon, kapag nag-perform ka at na black mental ka, tama ba yung term? Black mental? Yes, sir. Mental block. Mental block. Mental block. Si Amy, patawa eh. Hindi, black mental block. Ibig sabihin noon, nawala ka, no? Na, medyo, wala na, nag-freeze ka na, no? May mga ganun eh. Pag-perform, ganun na, oh. Tapos tumulo na yung lawa, hindi na makakilos. Iniisip yan, may sunod na ito, ganun. Ayan. Mental block. Pagka ganun kasi, sasabihin ni assessor, sige, kaya mo yan. Sige, ano mo, ulitin mo lang. Sige, ganun. Kino-coach ka eh. Nakuha mo, kuha nyo. Kaya ang sarap mag-exam ngayon. Hindi katulad nung araw. Magkamali ka lang ng sinabi, out ka na eh. Magkamali ka lang ng binitbit, nabitbit mo yung sphygmomanometer ng kapitbahay mo, yung kasama mo, out ka na, black ka na, no? Tsugi ka na, hindi ka na pwede ma-exam. Pero ngayon, very considerate, no? Let's pray na ganun pa rin sila. Kasi papakalmahin ka eh. Pag alam nilang kabado ka, sasabihin, relax ka lang, sandali, hinga ka muna ng malalim. Inhale, exhale. Mga ganun pa yan eh. Or sasabihin sa iyo, sige ma'am, kung hindi ka pa ready, mamaya tawagin na lang po kita. Ayan. So very considerate po sila. Kaya
purihin ng Diyos, wala pong masyadong bumabagsak. Maliban na lang kung hindi talaga alam yung ginagawa niya. Mayroong iba kasi mag-i-exam. Hindi na rin pa ako narinig eh. Kung kailan mag-i-exam, saka siya nag-practice. O di ba ang saya ng buhay? Huwag naman ganon. Kasi pagka, kung kailan mag-exam, sir, ngayon ako mag-exam. Anong gagawin mo? Sir, magpa-practice muna ako. Alam mo, sarap ihagi sa bintana yung ganon. Eh, no? Ang ibig kong sabihin, practicein nyo po. Kasi pag kayo po ay nabulilyaso doon sa presentation nyo at inalalayan kayo, madali kayo makapick up. Kasi alam mo na yung procedure eh. No? Tsaka siyempre yung ngiti mo, dapat ganun, lagi ka nakangiti. No? Nakalak na yung mukha mo, nakangiti ganun. Kasi pagka maganda yung ano mo, alam mo yung assessor, gagaan din yung loob sa iyo eh. No? Hindi yun nakasimangot ko. Doon ka na, wala na. Away na yon. Yes, ma'am, Tonet. Tonet, go ahead. Net? Nawala si Tonet. Ma'am Tonet, go ahead. Wala, na-traffic si Tonet. Okay, so yun lang po yung ano natin. Kaya lang sa akin, I want you to do or give your best, ha? Huwag kayong mag-perform. Actually, gagawin nyo naman sa AUSA is gagawa kayo ng video and then i-present nyo, magkaroon kayo ng assessor, magkaroon kayo ng model, you perform the 5 basic strokes, you perform the 3 stages, i-video nyo po yon and then you send to me. Kahit na i-edit nyo po yon ng pagandahin nyo, okay na po yun sa akin for as long as you come out with a video presentation. Pero if you're near my area, dito ka lang po sa Jensen, then you and your group would opt na, sir, gusto namin face-to-face, then okay din po, mag-face-to-face po tayo. Huwag lang po yung sa Manila, no? Well, sa Manila, pagka, meron po tayong, di ba, if you notice, meron ako sinabi dati na pwede po yung comprehensive na face-to-face classes. But then, hindi ko i-allow na mag-face-to-face kung walang online. Kasi na yan mahirapan na tayo na i-compress natin ng 1 linggo yung 3 buwan na training, no? So yun po yun. Kaya kung mag-face to face man, kunting tweaking, yung sinasabi yon, no, sa English. Kunting tweaking na lang, okay na yon. Parang coaching na lang gagawin natin. Okay? So yun po yun. Kaya the reason why I am discussing this early para may time kayong aralin nyo na po pagkatapos na ito, no? Aralin nyo na po how you present. Halimbawa, good morning sir, I am examining number 001. Andito po ako upang kumuha ng practical examination. Sir, ito po yung aking permit. Sir, maaari ko na bang ayusin ang kagamitan sa pagmamasay? Sir, ganun-ganon. Na-arrange ko na pong kagamitan, maaari ko na bang papasukin yung aking client. May mga ganon. So, may mga talkies kayong gagawin. No, but you have to write it yourself, no, although I will be sending probably to you yung inyong spiel na sinasabi, but mas maigi kung kayong gagawa para masanay kayo na nagpi-present using your own words. Ayun po. Okay, so overtime na po tayo. We'll continue by tomorrow and isi-set up ko po para makita nyo na po yung mga gamit sa inyong oral practical examination, and then I'll demo to you how to use the draping, things like those. Kahit na po wala tayong kahit na wala akong module by tomorrow, may mga props naman ako dito na pwede nating gamitin. Okay, do we have any other clarification or question before we leave for today? Before I end the session? Okay, May, wala na. O, sige po. So, lahat po kayo, okay na po tayo. Are we good? So, see you tomorrow and continue to study. You pray na darating na po yung mga manual, so may deliver ko na rin po sa inyo para po sa hindi pa po nakakatanggap na inyong manual. Bye for now. God bless. Arigato. God bless po. Bye-bye. Bye. Bye.